ito ginagawa nila. So Sec, what's the next step? What are the plans? We are going back to the ICC and ask them where he is right now. Because the family member is waiting here to see him. Yes. How is the Vice President? Well, she's waiting. Okay. And I would assume the President would want to see one of the members of his family at this So point Sec, in time. the Vice President wants to see him. Is there a schedule for her visit now? That's what we are arranging, but we're at a loss where he is right now. Okay. So, how about you, sir? Alis muna pa ba kayo? Alis ako dito. Pinapalabas nga kami. Oh my God. Anong gusto nila gawin? Standby ako dito, yung lamig-lamig. Ano po yung response nila sa inyo nung nag-request po kayo for a visit? Wala. Ayan. Wala daw, request for a visit dito. Wala daw, ano dito. Walang preso by the name of President Rodrigo. Hindi yan totoo kasi nandoon. Mamaya na. Pero sir, the embassy said that you're allowed a visit. Ano kayang pinagmumulan nun? Hindi. Ano yan? Right ng accused yan. To be by counsel. May schedule sila Thursday, so parang definite. I don't know with them. But ako, as far as my understanding of the law is, he has the right to counsel at any time. And you're acting as an official? One of the counsel, and they don't even recognize my appearance here. Nasaan na po si VP Sara? I don't know where she is right now. Hindi pa po kayo nakita? Nag-usap lang kami sa telepono, pero wala pang until So, alright. Tapos na. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Kasama naman kayo. Nanghiram lang ako. So hindi nila alam kung nasan si tatay. Hindi nila alam kung nasan. Hello? Thank you, sir. Ingat, sir. Hintay na naman. Amping, sir, amping. Sir, hintay po natin sa mga kababayan. Lakasan nyo lang ang loob nyo. Pagdasal nyo siya. Si Mayor. Thank you, sir. Ingat, sir. Yan, mga kaibigan. Sorry. Ingat, sir. Kabro. Kamusta ka bro kasi ikaw nakakalam ng personality. Hindi nila alam kung nasan si tatay Digong right now. So yun ang update mga kababayan. Sa ngayon hindi po alam kung saan si President Duterte, si former President Duterte. Actually this is the penitentiary and the facility where we are informed na nandito siya, pero although nabigyan si Secretary ang kanyang legal counsel, isa sa mga legal counsel ng permission para ma-visit si President Duterte, pero ayon sa mga gwardiya ay wala daw pong Rodrigo Duterte sa loob ng penitentiary. So ngayon ang gagawin po nilang hakbang ay babalik po sila sa ICC para tanungin at i-update po sila sa mga kaganapan kung nasaan po ba talaga dinala si President Duterte. Ang kanila lang pong alam na ibinigay sa kanila ay dinala po ito sa isang ospital na hindi po rin pwedeng i-disclose kung saan po sila. At sa kasamang palad po, ang ating pong former President ay wala pong dalang kahit anong gamot. Ang ibinigay lang po daw sa kanila ng ng team ay yung parang reseta ng mga kailangan ni President Duterte, pero wala pong gamot personally na nakasama sa kanya at wala po siyang kasama sa kasalukuyan. Ayon kay former President Secretary. So yun po mga kaibigan, ang ganap po ngayon dito sa lugar na ito kung saan dito po dapat dadalhin si former President Tatay Digong. Ngunit sa kasamang palad o nalulungkot natin sapagkat hindi natin alam kung saan dinala. So yun ang abangan natin ngayon kung saan po talaga dinala si Tatay Digong. Sa hospital ba? Okay lang mo, O sa... Yun po mga kaibigan. Ang sitwasyon po ng ating former President, what can you say po? Ano ang nararamdaman ninyo sa ngayon?
Lungkot po. Masakit. Masakit. Lungkot. Kaiyak. Dapat transparent. Bakit paglilihim pa? Grabe na to. Sobra. Sila ate, walang Ma'am, may mensahe ba kayo sa ICC? ICC po sila, known as Court para sa Human Rights. So, dapat equal lang po. Si Tatay Digong, naging presidente po ng Pilipinas. Parang, kaya nga po tatay ang kanyang, ang naging parang turing sa kanya. Kasi talagang umakto siyang parang tatay sa ating mga Pilipino. Let's put it like this. Isang tatay na gustong protektahan ang kanyang mga anak against sa mga drug addicts, against sa mga masasamang loob. At talagang ginawa lang niya ang kanyang trabaho bilang presidente. Hindi lang naman about drugs ang ginawa niya sa ating mga Pilipino. Kaya, di ba kayo nagtataka na maraming mga OFW around the world na mahal siya. Kasi yung impact niya sa buhay nating bilang Pilipino. Ang nakakasama lang ng loob is may Korte Suprema tayo sa Pilipinas. Bakit kailangang dito pa siya litisin? At saka yung kondisyon niya bilang isang matanda na, may tatay din ako. Pero yung sitwasyon niya ngayon na talagang nakakawindang kung hindi alam mo yung feeling ng isang strong ka na, hindi mo mailabas yung luha mo sa mata mo, pero deep inside my heart sobrang nakakaiyak at talagang parang dinudurog yung puso ko sa sitwasyon ngayon. Thank you, ma'am. Salamat po. So, ngayon, update lang po kasi nalaman natin ang sitwasyon ngayon ni Tatay Digong according kay former President. Ano pong mensahe nyo sa ICC? Gusto na namin umiyak po. At ang gusto namin gawin sa mga Pilipina dito kasi galing pa Germany sila, mga nurse po. Madaling araw nandito na kami. Duty pa yan kagabi. Duty pa sila kagabi. Ako galing pa kami ng Belgium. I'm ex-mayor Lustan of Cabacan, Cotabato during the term ni President Duterte as mayor in Davao City. Kasama ko siyang as mayor. Andito po ako sumusuporta at maaga pa kami, andito na kami sa facilities na sinasabi nila na andito si President. Dumating po si A.S. Medeldia and one of the lawyer and isang Pilipina from Philippine Embassy, and they said that the President is not here, but in the morning we are here, we are trying to have an email, an appointment to get inside, and they said andito si President, but when Medeldia arrived, they said the President is not here. Si Presidente po, andito ang kanyang nurse, wala po siyang medical attention, hindi namin alam ano ang ginawa dahil kinidnap siya galing sa Pilipinas. Siya lang mag-isa doon sa ambulance, and then ang aide niya andito, hindi siya kasama. Nag-iisa lang po siya. Umuwi na po si A.S. Medeldia dahil sabi niya, what for? I am old and the President also very old. By March 28, he will be 80 years old. And he is a Filipino. He must tried in the Philippine court. Malungkot kami. Umiyak ang puso namin. Galing ang iba dito from Germany. Galing sa Belgium. Dala namin yung jacket po na ibigay ko na sa nurse, hindi ko na po na ibigay kay President. Alam ko malamig na malamig ang panahon dito, it's +8.
maginaw, and we believe na as 80 by March 28 si President ay talagang maghihina ang kanyang immune system dahil ang Pilipinas po ay tropical. Maganda ang panahon sa atin dito, napakalamig. Salamat po, salamat. Malungkot kami. May pahabol kang ano po, masasabi niyo po sa gobyerno natin sa Pilipinas. Okay, ito gustong-gusto nilang ipasabi sa Pilipinas. Nagpunta kami dito, wala kaming bayad. We stay in a hotel, napakamahal. But we stay for the President para ipakita sa pamilya nila na we sympathize. And alam ko anong mga damdamin nila as Pilipino, ang mga kababayan ko na gusto nila makita saan si President Duterte. Ang daming nagawa para sa ating bayan. At kami natatakot kung ano ang ginawa nila kay Pastor Kubuloy, gagawin nila sa presidente natin. Ngayon, walang medical attention. Ang nurse, hiniwalay sa kanya. Ang aide, hiniwalay sa kanya. Si A.S. Midaldia, hiniwalay din. So kami ay nalulungkot talaga. We are going to the King of Netherlands. Baka makiusap para makita siya ng mga Pilipino dito na galing sa ibang bansa, magtipon-tipon, nagsakay lang ng tren, nagsakay lang ng bus, para lang makarating, para makita si President. Salamat po. Thank you, ma'am. Ma'am, asan po yung aid ni Tatay Digong? Yung taba. Alam mo, pumunta. Ay, sundalo sila, hindi pwede. Hindi sila pwede ma-interview. Oo, wala sila sa service. Pumunta po kami doon sa ano, sabi na. Siya yan, hinila siya. Ayun ako, inilagan ako. Yeah, ikaw Siya yan. Yung servisyo ko yung nakatiyari. Okay po. Basta nakalive. Nakay madam lang. Kudos kami sa inyo mga SMNI. Malapit kayo sa amin. SMNI talaga kami. Kayo lang inaway ko. PDP laban po kami, solid. What is that, ma'am? We was there, tapos nung pumunta po kami doon, sino yung bibisitahan daw namin? Sabi ko, Wait lang po. Sige. galing kami doon sa... Explain lang po siguro, ma'am, yung papel na hawak ninyo. Dito ka lang harap kay Sir Anthony. Main office. Yes. Main office. Ano po yun, ma'am? Sa main office, galing kami doon. Sabi namin na mag-visit kami kay Duterte. So, inano namin yung pangalan lahat. Tiningnan nila sa computer, nandito na daw. So, naglakad kami from there, going here. Nag-go kami ng 5 minutes, 3 minutes ha? 5 minutes. So, ito yung binigay. So, sabi nila, mag-email daw, tapos mag-call. Hindi naman namin wala namang tumagot. So ito yung binigay para yung guide lahat para makapasok kasi pwede makapasok ang 5 person to meet ito sa loob. Sabi nila doon, are you sure sir na nandun? Sabi niya, nandun na po siya. She have a room there. Pero nung lumabas po yung sino yung Former. Yes, Midaldia. Yeah? Sabi daw ng mga security guard, wala daw Duterte sa loob. Hindi rin nila masabi kung saan si former Hindi rin nila masabi kung nasa. Hindi nila sinasabi. So we don't Hindi nila believe that. sinabi kung nasa hospital. Hindi rin sinabi. Yun ang hindi maganda po sa atin po. Napakasakit po para kay PRD. Parang tinago nila. Tinago po nila. So ano pong panawagan natin ngayon, ma'am, para sa Si Marcos naman kaligtasan po, ng ating... bilang isang Pilipino po, si Marcos bilang isang Pilipino po, maging fair naman po siya. Hindi naman po may libing yung tatay niya kung wala si Duterte. Sana wala na sila sa politiko kung wala din si Duterte, no? Ako Bisaya talaga, yung Tagalog namin is mag-Bisaya na lang tayo. So matagal na kami dito sa Belgium. Pero nararamdaman namin yung tahimik at safe yung family namin at the time of term ni Duterte. Kasi si Duterte, he is not fighting for humanity. He is defend the humanity. He is fighting against criminality. For the people who is powerless. Kung walang kalaban-laban, yun po ang pinindidimpisan niya. Bakit humanity yung kaso? Against nga siya sa mga kriminal, hindi human. Yun, every time, we cannot stop crying. Every time we saw the situation of that.
Ma'am, Yung mga is that okay for you if we take pictures? Yes, Kasama? sure. Is that okay? Yung mga Duterte Ito na na lang. yan, yung mga Marcos na yan, walang utang na loob. Para namang hindi Pilipino, grabe. Yung, I don't know how to Ako say na that. lang, camera ko na lang. Speechless kami sa mga Marcos na yan. Budol, bangag na yan.